really. Yo mga par, kamusta? Ang reaksyon ng Vatican trainer kay Casimero. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po plinex ng head trainer ni Cuadro Alas na si Jason Casimero, ang napakalaking porsyento na nakuha niya sa naging laban nila kay Yukinori Uguni sa Japan. Halos 10 araw na ang nakakalipas, kung saan mga idol may naibulsa si Kuya Lods ng 10% sa net pay na kinita ni Cuadro Alas, which is abot talaga ito ng milyon. At kasabay nito mga idol, nagparinig kaagad si Jason na marami daw ang gusto na patalsikin siya dahil sino ba naman daw ang hindi magkaka-interes sa kanyang posisyon bilang head trainer. Bagamat tila may sumagot mga idol sa mga parinig ni Kuya Lods. Ayon lang naman kasi mga idol sa dating conditioning coach ni Janrel na si Memo Heredia. Sa naging Twitter post nito, 10% pala ang kinita, pero mahinang galawan naman sa coaching ang kanyang binigay sa kanyang boxer at dapat sipain. Kumbaga mga idol, dapat alisin ito bilang coach. Wala naman may pinangalanan si Coach Memo, pero napaka-obvious naman mga idol na si Jason talaga ang kanyang pinaparinggan. Wala tayong mga idol biniblame sa dalawang coach dahil sa tingin natin pareho naman silang magaling na nasa kamay ni Memo si Cuadro Alas. Naging maganda naman ang kondisyon nito sa bakbakan. At nang si Jason ang humahawak kay Janrel, sabi nila hindi pa sila nasisilat sa bakbakan. At sana mga idol matapos ng issue na to. Baka kasi mag-cross ulit ang kanilang landas. Lalo pa pinaplano ng Team Casimero na mag-training sa US at maghanap ng conditioning coach. At hindi naman natin maikakaila mga idol na solid na conditioning coach itong si Memo Heredia. Kaya baka mag-Sunny Versa sila sa huli at baka mag-isa sila bilang isang team. Samantala Terence Bud Crawford, posibleng isang laban na lang daw siya bago ito mag-anunsyo ng kanyang retirement sa boxing sports. Kung saan ayon sa panayam ni Crawford mga idol, napapagod na daw siya bilang isang boxer dahil 7 years old pa lang daw siya sumasabak na ito sa bakbakan. At ngayon nasa 36 years old na ito. Talaga masasabi niya na daw mga idol na time niya na para magpahinga. At isa pa sa mga rason ni Crawford mga idol, gusto niya mga idol siya ang mag-retire sa boxing kaysa ang boxing ang magpaparetiro sa kanya. Parang ibig sabihin ni Crawford dito mga idol, hindi niya nahihintayin na matalo o madurog siya sa bakbakan bago ito magdesisyon na mag-retire sa sports ng suntukan. Kaya malaki ang chance sa mga idol na baka si Errol Spence ang huli makalaban nito na fighter. Kung matatandaan nyo kasi mga idol, may obligasyon pa si Crawford kay Spence ng isang laban matapos manalo ni Terence Crawford sa kanilang unang laban via knockout. Sa kabilang banda naman mga idol, sa naging mainit nga po na usapan mga idol sa bakbakan ni Manny Pacquiao at Mayweather Jr. Ayon sa WBN mga idol, talagang ikakasa ang laban ng dalawang fighter. Nagaganapin sa Japan under pala sa Rising Promotion. Kung matatandaan nyo mga idol, nakaparma po ng one fight deal si Pacman sa Rising Promotion at si Mayweather regular fighter ng Ryzen. At ayon sa balita mga idol, gaganapin daw sana ang presko ng dalawang legends sa lalong madaling panahon. Bagamat mukhang sagabal nga po dito mga idol ang huling salbo ng Showtime Boxing. Nagaganapin naman sa December 9. Gusto nila malaking boxing event ang mangyayari sa kanilang huling pay-per-view bago mamaalam sa boxing sports. At ang gusto nila maging main event si Mayweather Jr. sa December 9. At possible niya dito makakalaban si Mikey Garcia. Well, sa ngayon mga idol, wala pa namang bagong update kay Floyd kung ano ba talagang pipiliin nito. Ang laban kontra kay Mikey Garcia o kontra sa nag-iisang 8th Division World Champion.